Hindi naman itatanggi ni Sec Manny na may pagkukulang siya. Hindi ba? Dito sa mga nangyayaring ito. Kasi pag pinag-uusapan din naman natin yung dami, ang binabanggit po mismo ng presidente nung last sona niya, 5,500 mahigit na completed flood control project. Ngayon, so yung pong 500, yung 5,500 na niya, kung babalikan mo yung kanyang sona, last year nung hindi pa siya tumatawag ng mga walang iya, yung mga pumapalakpak sa kanya. Mahiya naman kayo. Sorry, hindi pa na niya tinawag na mga walang iya. Ang sinabi lang ho niya, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Pero ang sabi po ni Senator Ping sa kanyang speech, baka tawagin tayo walang iya. Ayun na nga. Next year. Okay. So sinabi niya, Maricel, if you recall, 5,500 mahigit yung completed flood control project. Okay. Medyo nabulilyaso kasi after the show na bumaha. Ayun na nga. Nung last year yan. Yes. Nasona. O nabati ko siya dyan Okay. Nang Ngayon, gusto. ang binabanggit po ni Secretary Manny Bonoan, meron pa pong ongoing na mga flood control projects ngayon. Okay, sa briefing po mga kapatid na ginawa po ng kalihim, sinasabi niya na from June 2022 to May 2025, 9,856 na yung completed. Sa kasalukuyan daw, meron pa pong ongoing na 5,700. So kung from 2022 to May 2025 ay may 9,856, ano ang kakayahan mo ngayon na isa-isahin ito? Nako. Kasi nga meron ng duda, di ba? Doon sa accomplishment report ng kagawaran. We're waiting still for Secretary Manny Bonoan para natin matanong siya. Kasi after po ni Sec Manny, may pa ho tayo isa pang interview na napaka-importante sa isang napaka-importante rin na tao ngayon na opisyal ng gobyerno sa mga panahong ito. Sige, so yun ang ating dito ngayon na perhaps, no? Ay maaari sabihin natin na laking problema ni Secretary Manny at ng lahat po ng mga gustuhong sumuri dito. Kaya nga ang panukala, baka naman pwede hindi na kayo. Dapat iba na. Dapat po yung third party. Yeah. Sabi ni Babe Singson, willing siya maging part ng third party, yung independent body. What's your take on this na libo-libong mga flood control na completed and ongoing? Aminado naman sila na hindi nila ma-check tong 9,855 na flood control projects kasi konting-konti lang naman din yung limited din naman yung mga personnel nila. Although Manong Ted kasi bumuo in 5 minutes. Bumuo na rin daw kasi ng di ba? Ng kumbaga komite yung Malacanang na magi-investigate dito na pangungunahan kasama nga dyan yung DILG, yung DBM. Pero ang mangunguna, ang pinakang chair ay yung DepDev. Okay. 'Di ba? Sila yung regional director ng DepDev, yung magiging chair ng komite, magiging member DBM, andyan ng OPPMS, ang DILG. But meron pa rin siguro mga magdududa. Kasi maraming mga ugong-ugong. Hindi ba? Na meron ding mga, alam mo na, sabi nga mismo ng presidente, may mga malapit sa kanya. Ayun. Nalala mo? Yes. Yung malapit na yun, gaano kalapit yun? Yun ang, dito tayo magkakasubukan. Sige. Opo, sa ating tagapakinig, habang tayo nakantabay kay Secretary Manny, pwede ba nating pakinggan lang po, before the privilege speech of the good senator from Cavite, and during the hearing ng Senate ng Blue Ribbon Committee, yung kanilang Senate Committee on Public Accountability, merong sabi ko nga nung isang araw, in all fairness po naman, ito po yung isa sa mga most sensible na manifestation na ginawa ng gentleman from Bukidnon. Let's hear it from Senator Miguel Zubiri. Alam mo, let's address the elephant in the room, Mr. Chairman. Let's already address the elephant in the room. The DPWH is not all at fault. Kasi yan, kanina pa, nahiya lang si Secretary, Mr. Chairman. Pero in our conversations together with Secretary Mina, namamanggal yung budget. Iba yung NEP, paglabas po ng ng GAA, yung General Appropriations Act,
And I've had conversations with the good secretary na sabi niya, wala na yung aming flagship projects. Wala na kaming road right away. Out of sheer frustration. Hindi kasalanan ni Sec yun, Mr. Chairman. Kasi tamang sinabi niya, pagdating sa NEP, vetted na yan. May RDC Council approval yan. Napakahirap, napakahigpit. And the DBM also knows that there's a vetting process. Kaya paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po silang magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Kaya tama si Toby Chanco sa Kongreso kahapon. Ibigay yung mga amendments from the NEP and after the BICAM. Kasi napakasimple lang po yan eh. Ito po yung NEP, ito po yung amount. Yung marami dyan, walang kalokohan na projects, walang flood control, walang cat's eyes, walang pagbili ng solar lamps, paglagay po ng road barrier, rock netting, tsaka yung pintura sa kalsada. Paglabas ng budget, inamend yung budget nila, linagay na po lahat yun. We need to find out the proponents of that, and the President is in the right track. Kasi I've seen the President's frustration when I was Senate President na talagang bakit namamanggal yung budget, ba't nawala yung aking legacy projects. Kaya for 3 years, nawalang legacy project yung ating Pangulo dahil nga, siguro there was a free hand. And we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Let's identify the crocodile in the room. Ay, stay! Huy! Bakit nagkaroon ng crocodile? Meron. Kala ko ghost hunting lang tayo. Elephant in the room pala. Bisek. Sorry po. Elephant in the room. Andiyan na ba si Sec? Wala pa. Ano lang ha. Kasi ang dami nating mga dapat pang kausap. Pero anyway, anong take mo dun sa binabanggit ng the gentleman from Bukidnon? May point. Maganda yung pinupunto ni Senator Mig Zubiri. Paano, kasi, syempre, lahat tayo interesado. Paano nga ba namang nangyari na nababago bigla yung budget na nakaalat dun sa isang proyekto? Abay, hindi naman yun yung original na inilatag mo. Saan nababago? Sa BICAM. Sino nagbabago? Ano-ano yung mga binago? Hirap kasi isa-isahin mo. So, basically, ang sinasabi po ni Senator Miguel, sandali lang, pwede ba nating, pwede ba mapakatotoo tayo dito? Huwag na tayo magpakasanto-santo pa dito. Di ba? Sino ang mga responsable sa insertions na ito? Yung... Di ba? Kasi nga maaaring sabihin natin na walang paglabag sa batas, ha? There's nothing illegal about all of this. Basically, illegal kasi wala namang batas na nagsasabi na bawal. Basically. Opo, ang bawal Supreme Court decision, mga kapatid, doon nga sa lump sum appropriation. No? Pero yung usapin ng iyong, kumbaga, pananagutan